araw sa inyong lahat. Kami ang mga mag-aaral na nasa ikatlong taon na kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Ako si Christine Guaemnato. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dexy Guarin. Ako si Vanessa Alvarez. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angel Yu Ventura. Ako si Mike Gomayonte. Ako si John Lloyd Valenzuela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Candice Nicole Cristobal. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Eunice T. Miranda. Magandang araw. Ako nga pala si Camille F. Buset. Ako si Margorini C. Trinidad. Magandang araw. Ako si Cheryl B. Quiñones. At ngayong araw ay tatalakayin namin ang isa sa mga mahalagang akda na nagpapakita ng kagandahan at kahalagahan ng ating wika. Ang mga hiyas ng wikang pambansa. Sa aming video podcast, susuriin namin ang iba't ibang aspeto ng akda at bibigyang diin ang mga natutunan namin tungkol sa kalagayang sosyal, kulturang Pilipino, filosofiya at simbolismo sa akdang ito. Tara, samahan niyo kami! Bago tayo magsimula sa mas malalim na pagsusuri, bigyan natin ng maikling pagkahalatang ideya ang mga akda. Ang mga hiyas ng wikang pambansa ay isang koleksyon ng mga kwento, sanaysay at tula na nagbibigay din ng kagandahan at kayamanang taglay ng wikang pambansa. Ito ay naglalayong bigyang pansin ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang daluyan ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sa pamagitan ng mga gawaing literary na tampok dito, na ipapakita ang iba't ibang aspeto ng ating lipunan, kultura at paniniwala. Simulan natin sa pagsusuri ng kalagayang sosyal sa akda. Ang mga hiyas ng wikang pambansa ay nagpapakita ng mga hamon na hinaharap ng wikang Filipino sa lipunan, partikular na aspeto ng pagkalat ng iba't ibang dialekto at ang mga impluwensya ng wikang banyaga. Sa akda, ipinapakita ang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa wika. Isang bagay na nagpapakita ng kalagayan ng ating lipunan ngayon. Ang teoryang sosyolehikal ang paggamit ng wika ay nakakaapekto sa ating relasyon sa isa't isa at kung paano ito nagkakaintindihan bilang isang lipunan. Dagdag ko pa dyan, makikita rin natin na habang ang wikang Filipino ay narito upang pag-isahin tayo, may mga hamon na kailangan lampasan para mapanatili ang pagkakaisa sa ating bansa. Napaka-importante ng pagkakaisa sa wika dahil ito ay nagbibigay daan sa mas maayos na komunikasyon at pagkakakilanlan natin bilang mga mamamayang Pilipino. Pumunta naman tayo sa aspektong nagpapakita ng kulturang Pilipino. Sa mga hiyas sa wikang pambansa ay makikita natin ang mga tradisyon, kaugalian at pananaw ng mga Pilipino. Halimbawa, ang temang bayanihan o pagtutulungan ay paulit-ulit natin nakikita sa mga kwento, sa mga tula at iba pang mga akda. At sa mga pagkakataong nakita natin ang bayanihan, makikita natin ang pagtutulungan ng bawat Pilipino sa kanilang kapwa at maging sa komunidad. Gamit ang teoryang kultural, may ipapakita dito kung paano nakatulong ang mga akda sa pagpapakita ng mga gawi at paniniwala natin bilang mga Pilipino. Isa itong paalala sa atin ng ating kultura ay siksik sa mga tradisyon na nagpapakita ng kagandahan ng ating kultura, na siyang maipagmamalaki natin sa iba't ibang aspeto. Puntahan naman natin ang filosofiyang Pilipino na matatagpuan sa akda. Sa mga hiyas ng wikang pambansa, pinapakita ang utang na loob bilang isang mahalagang filosofiya ng mga Pilipino. May mga tauhan sa akda na nagpapakita ng matinding pagpapahalaga sa utang na loob, isang konsepto na pagtanaw ng utang sa kapwa sa positibong paraan. Sa teoryang humanismo, makikita natin ang pagpapahalaga sa moralidad at kabutihan ng tao. Sa pagpapakita ng utang na loob, nais bigyang diin ng akda ang kaugnayan ng mga tao sa isa't isa, na nakaugat sa kanilang likas na pagiging mabait at mapagkalinga. Sa wakas, talakayin natin ang simbolismo Pilipino sa akda. Maraming simbolismo ang makikita sa mga hiyas ng wikang pambansa. Halimbawa, ay ang bahay kubo na nagpapakita ng payak na pamumuhay ng mga Pilipino. Isa pa,
ay ang walis tingting na kumakatawan sa pagkakaisa at ang konsepto na mas matibay ang isang grupo kaysa sa iisang tao lamang. Ang simbolismong ito ay nagpapakita ng teoryang sosyologikal dahil binibigyan din ito na ang wika at mga simbolo ay mga kasangkapan para magkaisa ang lipunan. Ang mga simbolo sa akda ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng mas malalim na kahulugan sa mga mambabasa at tumutulong upang mas mapahalagahan ang ating kultura. Sa kabila ng mga hamon at pagbabago sa lipunan, ang ating wika ay nananatiling mahalaga at nagpapakita ng ating pagiging makabayan at pagmamalaki sa ating pinagmulan. Ang mga hiyas ng wikang pambansa ay hindi lamang isang akda, kundi isang kayamanang dapat ipagmalaki at ipasa sa susunod na henerasyon. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aming diskusyon. Nawa ay napukaw namin ang inyong interes sa ating wika at kultura. Huwag kalimutang mahalin at pahalagahan ang wikang Filipino, ang ating kayamanang pambansa. Hanggang sa muli, paalam!